araw ay Friday at 2 linggo na rin ang nakakalipas nang maganap ang Grand Ball. Masaya pa din ako dahil sweet pa din kami ni Liam sa isa't isa. Ine-enjoy ang pagiging mag-asawa kahit na saglit lang. Nakakalungkot mang isipin pero lahat ng nararanasan kong kasiyahan, panandalian lamang. Matatapos rin at hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin pagkatapos. Pero sabi nga nila, enjoy yun lang ang kasalukuyan at huwag alalahanin ang magiging hinaharap. Kaya hanggat kasama ko si Liam at nararanasan ang maging masaya, hahayaan ko na lang si God sa kung anumang mangyari pagkatapos. Ang posible lang namang mangyari ay magiging malungkot ako pag natapos na ang contract namin o magiging masaya na dahil may makukuha mula sa kanya sa lahat ng mga pinaggagawa. Pero kahit na maging masaya ako, alam kong hahanap-hanapin ko pa rin si Liam na alam ko naman na kahit kailan hindi magiging akin at hindi rin ako mamahalin pabalik. Kaya enjoyin ko na lamang ang mga nararanasan ko at mararanasan ko. 4:00 pa lang ng umaga, gising na ako dahil gusto ko nang ipaghanda ng breakfast si Liam. Tinanggal ko ng dahan-dahan ang kanyang kamay na nakapalibot sa aking bewang. At nang matanggal ko na ng tuluyan, saka ako umupo at aakmang tatayo na nang bigla akong hilahin pahiga muli ni Liam. Why so early? Sa kanya ako niyakap at hinalikan sa pisngi. I just want to prepare a breakfast. Sagot ko. Sanay naman na akong ganito siya palagi. Yayakapin ako at lalambingin niya ako. Hindi na ako naiilang dahil alam ko naman na nire-respeto niya ako at hanggang dun lamang yun at hindi nalalagpas pa. Tumigil siya sa pagyakap sa akin at tinungkod ang kanyang siko sa unan at tumingin sa akin. Tulungan kita? Nakangiting tanong niya sa akin. Ayoko nga, magkakalat ka lamang naman dun eh. Ganun naman talaga lagi. Kahit siyang naghahanda ng umagahan namin, ako pa rin naman ang nagliligpit. Dahil minsan nang maghugas siya ng pinagkainan namin, nabasag ang 2 baso na hinugasan niya. Ayaw mo talaga? Umiling lang ako at ngumiti. Ayaw mo talaga ha? At sa kanya ako sinimulang kilitiin. Liam! Tiling tawa ko at di ko malaman kung saan ko ba ibabaling ang aking ulo. Ayaw mo pa rin talaga? Nakangisi na naman niyang tanong. Oo na! Pagkapayag ko ay saka lang siya tumigil sa pangingiliti sa akin. Good. Nakangiti na niyang sabi saka inangkin ang mga labi ko. Navarro's Group of Companies. Nandito na kami ngayon sa company, specifically sa elevator. Kaming 2 lang ni Liam ang nasa loob at as usual magka-holding hands. Ilang meetings meron ako today, hon? Tanong ni Liam sa akin. 4 meetings. The first one is at 9 a.m. The second one is at 11 a.m. Then yung third is at 2 p.m. At yung last, 5 p.m. Dire-diretso kong sagot. Ewan ko pero kabisado ko ng schedule niya sa araw-araw. Busy pala tayo Han today. Papadeliver na lang tayo mamayang lunch, okay? Sabi nito saka umakbay sa akin. Pinulupot ko naman ang aking kanang kamay sa kanyang bewang. Okay, free ka naman ng 1 p.m. so late lunch na lang tayo, I guess? Nakangisi kong sabi. Bigla naman niya akong tinabig papalapit at siniil ng halik. Bukas I swear that the whole day of my time is lent to be with you. Nakangiti niyang sabi bago niya dinampian ang halik sa labi. Where's Liam? Napatunghay ako na may magsalita sa aking harapan. Si Emily. Nasa loob siya. Magalang kong sagot. Kahit naman tinarayan ako nito, kailangan ko pa rin maging magalang lalo't nasa kampan kami. Dahil sa aking pagkakaalam, ka-business partner ni Liam ang tatay ni Emily. Kaya kailangan talaga na kahit anong sabihin nito o ipag-utos ay kailangan ko maging mahinahon at maging magalang. Dahil nasa loob kami ng kumpanya na sekretary ang aking trabaho, kaya hindi ko dapat pansinin ng babae kung magtaray man ito sa akin. Umirap lang ito sa akin at saka dire-diretsyong naglakad papunta sa opisina. Tingnan ko lang to at tinatago ang aking ngiti. What the? Impit na sigaw nito. Ayan kasi, basta-basta na lang pumupunta dun. Where the door were locked? Tanong nito na may matalim na titig sa akin. Kasi po may kamiting si Sir sa loob. Magalang ko parang sagot. Kamiting ni Sir ay isa sa mga kaibigan niya na ngayon ay gustong mag-invest sa kumpanya. Why didn't you tell me? Namumula na ang kanyang mukha dahil na siguro sa inis at pagkapahiya. Ma'am, you didn't ask me. You just got there without asking any further questions. Seryoso kong sabi, ngunit nakangiti. You? Araw ka rin sa akin. Akmang sasampalin niya ako na may magsalita sa kanyang gilid. Don't you dare to slap my wife.
Nanlaki ang mata ni Emily at tila naghang sa ere ang kanyang kamay dahil sa narinig na malakas at seryosong sigaw ni Liam. Nakalabas na pala si Liam nang di niya namamalayan. Nasa likod nito ang kanyang kaibigan na nagulat rin sa pangyayari. Madali ang lumapit si Liam sa akin at tinayo ako mula sa aking pagkakaupo at saka ako hinarap. "Are you okay?" Seryoso niyang tanong, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. "I'm fine." Pilit kong ngiti. Dahil di ko man sabihin, natakot rin ako dahil kahit kailan wala pa sa akin nakakasampal. Hinalikan muna nito ang aking noo at saka seryosong tiningnan si Emily na ngayon ay nakayuko na, marahil sa pagkapahiya. "Get out of my sight and get out of my building!" Namumulang sigaw ni Liam. Makikita mo rin ito, na galit talaga ito. Napaigtad ng konti si Emily at ganoon rin naman ako. Dahil sa nakabibinging sigaw ni Liam. "I'm sorry, I didn't mean it." Tila maluhaluhang sagot ni Emily. "I don't care about your explanations. Just get out of my sight!" Sigaw na naman ni Liam. Marami na ring mga empleyado ang nakikinig sa amin. Dali-dali namang naglakad si Emily patungong elevator. "All of you, get back to work!" Baling ni Liam sa mga empleyado na nakikinig. At saka binalingan niya na naman ang kanyang kaibigan. "Sorry about that, pare. But I understand kung hindi ka na mag-invest sa akin sa company." Hinging paumanhin ito sa kanyang kaibigan. "No, don't worry. It's okay, Liam. Ganyan din ang magiging reaction ko kung sakaling may magtangkang sakta ng asawa ko." Nakangiting sagot nito kay Liam. "So, I'll go ahead. Take care and best wishes to the both of you." Paalam sa amin ng kaibigan ni Liam at saka ito dumiretso sa elevator. Hinila naman ako ni Liam papasok sa opisina. At nang makapasok na kami ng tuluyan, sinundal niya ako sa may pinto at saka sinuri ang aking magkabilang pisngi. "Are you hurt? Are you sure you're okay?" Sunod-sunod na tanong nito sa akin. Tumango at saka ngumiti. Lumambot naman ang kanyang ekspresyon. "Okay lang naman ako. Hindi naman tumapo sa pisngi ko yung palad ni Emily. At dahil yun sa'yo, thank you." Nakangiti kong sabi sa kanya. Ngumiti na rin ito sa akin saka ako hinalikan sa noo. Sa aking magkabilang pisngi at sa huli ay sa aking labi. "So now, may we have our late lunch?" Nakangiti kong tanong sa kanya. "Doon tayo kakain kila mom ngayon. So, cancel my 2 p.m. meeting. At naroroon rin sila Tita Celine and also Sandy. And did you know that Sandy skipped her last class? So, she can go to our house?" Tila di makapaniwala na sabi ni Liam sa akin. At ako rin di makapaniwala. Hay, si Sandy talaga. "Okay, I will just cancel your meeting at pumunta na agad tayo sa mansyon. And I'm going to pinch the nose of Sandy." Sabi ko na sa kanya na wag na siyang mag-skip classes, lalo't kung hindi naman valid reason. Sabi ko kay Liam. Minsan kasi nadula sa pagkakwento sa akin si Sandy at nasabi niya na palagi raw siyang nag-skip ng classes. Especially when it's Friday. "Me too," nakangiting sabi ni Liam, saka kami lumabas ng kanyang opisina. That woman. Papalagpasin ko muna ngayon ang kanyang ginawa. Buti na lang pala saktong paglabas namin mula sa office. Emily should be thankful dahil nakapagpigil pa ako na hindi siya saktan. And I'm very worried to Amanda. I saw fear in her eyes when I immediately approached her. Buti na lang pala hindi pa ako humihindi kay Mom nung tumawag siya, inviting us to eat lunch at home with Tita Celine together with Sandy. I know Amanda will be happy when she's with my family, especially with Sandy. And now we're already at the front of the door. Hinarap ko muna si Amanda. "Are you sure you're okay?" Tanong ko, saka nilagay ang aking dalawang kamay sa kanyang pisngi. "I'm okay, don't worry." Masayang sabi nito. "Good." Nakangiti kong sabi at ginawa din siya ng halik sa labi. "Kuya, may innocent eyes!" Napatigil kami ni Amanda dahil may tumili, si Sandy. Napatingin kami sa kanya only to find out that she's with my mom and Tita Celine, na ngayon ay may mga malalaking ngiti. "My Liam is really in love with Amanda." Nakangiting sabi ni Mom at dahil doon napaubo kaming dalawa ni Amanda. "Are you both okay?" Tita Celine asked. "Oh, we're okay, Tita." Si Amanda na ang sumagot. "Okay, so should we eat now or late lunch?" Nakangiting sabi ni Tita. Tumangon na lang kami at saka dumiretso na sa dining area. "Hindi na raw makakasama sa atin si Brent. May important meeting daw, kaya kailangan niyang daluhan."
Napapailing na sabi ni tita pero nakangiti. Hi, Tito Brent is such a workaholic. But I know he's a good father and husband to Tita and Sandy. We're now already having our lunch. Si Arthur rin eh. He's playing golf with his colleagues. Nakangiting segunda ni Ma'am. It's fine with us, Ma'am. Sagot ko sa kanilang dalawa. Ngumiti si Ma'am. Next time, complete na tayo. By the way, Iha, are you okay? Tanong ni Ma'am kay Amanda. Nahalatang nagulat naman si Amanda sa tanong ni Ma'am. I'm fine naman po, Ma'am. Bakit ho? Nagtatakang tanong ni Amanda kay Ma'am. I just received a call earlier saying na muntik ka na raw masampal ni Emily. I'm very sorry, Iha. I will talk to her mom about it. Seryosong sabi ni Ma'am. How did you know about it, Ma'am? Ako na ang nagtanong, pinababantayan ba kami ng Ma'am sa mga empleyado ko? One of my amiga, she said that kakalabas lang daw niya ng elevator nang makita niyang akmang sasampalin ni Emily si Amanda. So ayun, sinabi niya agad sa akin, especially kung gaano siya kahanga sa'yo na pinagtanggol mo ang asawa mo. Nakangiting sagot ni Ma'am. I'm fine po, Ma'am. Don't worry po. Nakangiting singit ni Amanda. I'm glad that you're fine. But I will talk to Feli and Carlito dahil sa nangyari. Hindi ko palalampasin ang yan. Seryosong sabi ni Ma'am. Ma'am, it's fine po talaga. Hindi naman po ako nasampal ng tuluyan saka baka nadala lang po si Emily. Nagmamadaling tugon ni Amanda. Liam, you're indeed lucky to have a good wife. Siya na nga tong muntik ng masampal, still, she's reasoning for the sake of Emily. Nakangiting sabi ni Tita Celine. Yeah, kuya's indeed lucky. Ang ganda na nga ni Ate Amanda tapos ang bait pa. Masayang sabi naman ni Sandy. Okay, but siguraduhin lang ni Emily na hindi na niya ulit ikaw pagsasalita ng masama. Napapailing na wika ni Ma'am. Ngumiti lang ng tipid si Amanda. Oh, siya nga pala, kailan na ba kami magkakaapo? Nakangiting tanong ni Tita. Nasamid naman si Amanda habang umiinom ng tubig. Kinuhan ko siya ng tissue at saka tinapik-tapik ang kanyang likod. Are you okay, Han? Nag-aalalang kong tanong. Iha, are you fine? Tanong rin ni Ma'am. I'm fine ho. Namumulang sagot ng dalaga. I know na bigla siya at ako rin naman eh. But tulad nga ng sabi ko, as much as I wanted to have my own babies, ayaw kong patiroon na idamay ko pa si Amanda. It's really too much to bear. Ma'am, soon po but not too soon. We just want to enjoy our married life for the meantime. At saka po, we're still adjusting. Diretso kong sagot. Okay, but for the meantime, I chose the two of you to take care of the baby from the orphanage na ipapadala ko sa inyo tomorrow morning. The orphanage kung saan manggagaling yung baby ay sa amin. Every year meron kaming nilalabas na baby para ipalaga sa mga newlywed couples like the two of you. Dire-diretsong sabi ni Tita. Natigilan ako at hindi makapagsalita. It's fine with me kasi I love kids. But the thing is, I don't know how to take care of my baby. Okay po tita, I'm fine with it. Masayang sabi ni Amanda. Wait Han, did you know how to take care of a baby? Tanong ni Liam kay Amanda. Yap, kasi lagi ako pumupunta sa bahay ampunan. Lagi kasi kaming nagsa-celebrate ng birthday ni Elizabeth doon. Masayang pahayag ni Amanda. Okay, it's settled then. Nakangiting sabi ni tita. Okay lang ba sa'yo, Han? Tanong sa akin ni Amanda. It's fine with me, but I don't know how to take care of a baby. I said, napangiti sila Mom at Amanda. Don't worry, Iho. Yung maghahatid sa baby, tuturuan kayo. Like how to care the baby, at paano ipapaburp, at marami pang iba. Nakangiting sagot ni Tita Celine. Okay, it's fine with me then. Nakangiting sagot ko. Tuturuan naman pala kami. I have to listen so the baby is safe with me. The baby will be staying with you for 4 weeks, ha? Pag hindi nyo naalagaan ng maayos yung baby, kukunin na namin siya kaagad kahit hindi pa natatapos ang 4 weeks. Paalala sa amin ni Tita. So, can we buy stroller for the baby and a crib? Tanong ko. Baby girl ho ba or boy? Ilang taon na po ba yung baby? Excited ring na tanong ni Amanda. You can buy if you want. And the baby's gender is a girl. At 1-year-old na siya. Nakangiting sagot ni Tita. Excited na ako tita na alagaan yung baby. Masayang sabi ni Amanda at dahil doon napangiti si Liam. Oh siya, it's already 2 p.m. Baka may meeting pa si Liam. At diba, bibili pa kayo ng stroller at crib? Singit ni Ma'am na nakangiti. Tumayo na kami ni Amanda at bumeso na sa kanilang mom, Sandy at Tita Celine. Ingat sa pagmamaneho, iho.
Paalala ni Ma'am sa amin. Bye kuya and ate, paalam ni Sandy. Ingat at good luck tomorrow sa pag-aalaga ng baby. Be careful. Paalala na rin ni Tita Celine and with that, pumasok na kami sa kotse at pinaandar ko na. We should first buy the stroller and the crib, tapos bukas na lang tayo mamili ng damit for the baby. Nakangiting sabi ni Liam. Okay, na-excite na talaga ako bukas. I really love kids at gusto ko rin yung aalagaan natin siya for 1 month. Masayang sabi ni Amanda with a huge smile. Hinawakan ko yung kamay niya kaya napatingin siya sa akin. Ngumiti lang ako at saka ngumuso. Natawa siya saka ako hinalikan ng madalian dahil nagda-drive ako. Alam mo na talaga ha? Nakangising sabi ko. Siyempre naman. Natatawang sagot niya and with that, dumiretso na kami sa malapit na mall at bumili ng stroller and crib. Sa side ni Amanda. Han, baka yan na sila, faster! Sigaw ko kay Liam na ngayon ay nasa walk-in closet pa. Coming Han! Sigaw nito at maya-maya lang din ay nasa tapat na kami ng pinto at pinagbuksan na ang bisita namin. Good morning ho, Mr. and Mrs. Navarro. Kami ho yung maghahatid kay Baby Diana. Nakangiting bati sa amin ng isang babae na nasa mid-40s na. May kasama itong isa pang babae na may dala kay baby. Pasok po kayo. Imbita ko at pumasok na silang dalawa. Ako po si Anisha at siya naman po si Dory. Kami po yung inatasan ni Mrs. Celine na maghatid sa bata. Pakilala ni Miss Anisha sa amin. Umupo na kami sa sofa at pinaupo rin namin silang dalawa sa sofa. Nakatabi ay yung crib na inayos ni Liam kagabi. Miss Dory, you can put the baby inside the crib. Sabi ni Liam kay Miss Dory. Naku ho, sir, Ate Dory na lang po. Sagot ni Ate Dory kay Liam habang dahan-dahang inihihiga si baby na ngayon ay tulog na tulog. Hindi po ba iiyak si baby pag nagising na siya? Tanong ko. Ngumiti muna si Ate Anisha bago sumagot. Iiyak muna siya ma'am pero tatahan rin siya pag binuhat na at hinele. First time rin po ni baby to pero mabait po siya at tuwing gutom, puno na ang pampers at kagigising lang siya umiiyak. Magalang na sagot nito sa akin. Paano po ba magbuhat ng bata? Tanong ni Liam kay Ate Anisha. Kailangan po lagi niyong alalayan ang leeg at buong likod ni baby. 1-year-old na naman po si baby kaya dahan-dahan na lang ho ang pagbuhat. Nakakatayo na rin naman ho siya at nakakaupo na. Kaso hindi pa po niya alam paano lumakad. Nakangiting sagot ni Ate Anisha. Eto ho ma'am, yung mga kailangan ni baby, nandiyan na po yung gatas niya at damit. Pati na rin po yung diaper. Singit ni Ate Dory, sabay abot sa akin ang bag ni baby. Ma'am, sir, yung dinala po namin na gatas ay good for 3 days lang. Dahil sabi po sa amin ni Mrs. Celine, kayo na raw hong bahala sa gatas ni baby. Pati na rin po sa diaper at damit. Okay na po yan, Ate Dory. Kami na hong bahala sa kailangan ni baby. Nakangiting sabi ni Liam. Naturuan na kami nila Ate Anisha at Ate Dory kung paano magpalit ng diaper ni baby, kung paano rin ito ipapaburp, at paano ito makakatulog sa gabi. Ewan ko pero ang saya ko, lalo na nang makita ko si Liam kung paano siya ingat na ingat sa pagbuhat kay Baby Diana. We decided na Baby Diana ang itawag namin sa kanya. Nakakatuwa si Baby Diana dahil kanina pagkaalis ni Ate Anisha, gumising na ito at umiyak. Pero nung binuhat ko na at hinele, saka ito tumahan. Habang si Liam naman, kinukuhanan kami ng pictures. At ngayon naman ay nasa parking na kami ng mall para bumili ng mga damit at iba pang gamit na kailangan ni baby. Sa likod na kami naupo ni baby dahil hindi pala kami nakabili ng car seat ni baby. Kahapon ni Liam. Kaya tuloy mukha siyang driver namin pero okay lang naman daw sa kanya. At least safe si baby. Hay, dahil sa mga sinabi ni Liam lalo tuloy akong nahuhulog sa kanya. Nang makapark na si Liam ay sa kanya kami pinagbuksan ng pinto ni baby. Dahan-dahan mami, tulog na pala si baby. At inalalayan niya kami na makalabas ang kotse. Thank you, Daddy. Nakangiti kong sabi. Habang kumakain kami ng breakfast, we decided na tawagin namin ang isa't isa na Mommy at Daddy para na rin kay baby na kahit panandalian lamang makaranas siya ng isang buong happy family. Nawala daw kasi sa aksidente ang mga magulang ni baby kaya siya nasa ampunan. Kunin ko lang Mommy yung stroller at binuksan niya ang compartment. At habang binubuksan niya ang compartment ay nagising si baby. Umiyak to kaagad, kaya agad ko siyang binuhat at matapos ang ilang sandali, tumahan na rin ito. Shh, baby. Patahan ni Liam kay baby at hinagod-hagod nito ang likod. Sama kay Daddy. At kinuha na niya si Baby Diana. Ako na lang Daddy, magtulak ng stroller. Sabi ko sa kanya saka kami tumuloy papasok sa mall.
This one? Turo ko sa mga damit na bibilhin namin para kay baby. Ano pa ba, Daddy? Tanong ko kay Liam. Nilakasan ko talaga yung Daddy para matigil to ng pagpapakyut sa isang sales lady na ito kay Liam. Hawak ko kasi si baby at si Liam naman hawak yung stroller. May dalawa pa kaming kasamang sales lady na nagtutulak sa dalawang cart namin. Okay na yan. I trust your taste, Mommy. Nakangiting sabi nito at hinawakan ang aking bewang. Okay, so dun tayo sa toy section. Sabi ko sa sales lady. Init naman yata ang ulo mo. Bulong sa akin ni Liam. Kung makapagpakyut naman kasi yung isang sales lady sa iyo ay nakakainis lang. Napairap ako sa hangin habang bumubulong. Hinigpitan lalo ni Liam ang hawak sa aking bewang. Hayaan na natin, sa'yo naman ako eh. Sigurado akong namumula ang buong mukha ko. Uy, si Mommy, nagbablush. Look baby oh. Natawa na lang ako sa pinaggagawa ni Liam. Ito na po Mommy yung toy section. Nakangiting sabi sa amin ng isa sa mga sales lady na nagtutulak ng dalawang cart. Baby, what do you like? Tanong ni Liam kay baby Diana. Napatunghay naman ito mula sa pagkakahilig sa aking braso. Ngumiti naman si baby saka inispread ang kanyang dalawang kamay at sumasama kay Liam. Daddy, sumasama sa iyo. Natatawang sabi ko at nang sumama na si baby Diana ay saka nagtututuro. Nakangiti lang ako habang pinagmamasdan silang dalawa. Fast learner si baby. She's only 1 year old but she can understand already. And because of that, I smiled. Nabaling ang atensyon ko sa aking phone nang mag-ring ito. Mommy La Arnie calling. Hello po, Ma'am. Bati ko. Sorry to disturb you but may I know kung nasan ka? Tanong ni Ma'am sa kabilang linya. It's fine, Mommy. Nandito kami ngayon sa mall, buying stuffs for baby Diana. Oh, you're having your family time pala. But Iha, can you please come over here at home? Pag natapos na kayo, gusto namin kasi ni Arthur na makita yung apo namin. I'm glad that itinuturing nilang tunay na apo si baby Diana. Napangiti ako ng malaki. Okay ma'am, we're going to be there. Napakasaya ni Amanda ng sandaling yon dahil feeling niya buo ang pamilya niya. Si Diana ngayon ang magbibigay kulay sa pagsasama nila ni Liam. This day is one of the happiest day in my life. Nakangiti na wika ng dalaga sa sarili.